Magtiis lang kayo. Huwag kayong gumanti ng masama sa gumagawa ng masama sa inyo. Dawat ko kayo para magkaanak. Amen. Good morning mga kapatid. At tulad nga ng sinabi ng message ngayon, huwag tayong gaganti ng masama sa masama. So magagawa lang natin yun kung malakas ang self-control natin. Nung araw, nung nabubuhay pa tayo nung araw, ay ngayon masama yung araw na yun. Anak tayo ng Diablo lahat. Wala tayong self-control. Aminin natin yun. Alipin tayo ni Satanas, ang dila natin. Hindi makontrol-control. Pag kumilos na ang damdamin, wala na. Eh, ang damdamin, hindi naman nag-iisip yun. Lumalabas na lang basta ang damdamin. So, nung loobin ng Diyos na tawagin tayo, binigyan tayo ng espiritu ng pananampalataya. Nung ibigay sa atin ng espiritu ng ibinigay ang Espiritu Santong mananahan. Para nang sa ganon, lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng utos ng Diyos, kaya nating masunod. Kasi walang taong makakasunod sa kalooban ng Diyos, malibang siya ay banalin muna, ibigay ang Espiritu Santo. Pag walang Espiritu Santo sa isang tao, hindi siya makakasunod sa Diyos. Never. Kaya kailangan i-born again. Kasi nung isilang tayo, laman eh. Ang laman ay laman nga. Nung isilang tayo, nahawaan tayo ng kasalanan ng sanlibutan. So yung katawan natin na to, makasalanan ng katawan nito. Ang lahat ng gagawin ng katawan, kasalanan. Eh nung mabuhay tayo, bata pa tayo, nagbinata, nagdalaga, sumanda, alipin pa rin tayo ng kasalanan. Ang ginagawa natin, yung pita ng laman. The lust of the flesh. Makasanlibutan, makamundo. Lahat tayo makamundo. Lahat tayo makasalanan. So kung hindi gagawa ng paraan ng Diyos, pupunta tayo lahat sa impyerno. So gumawa ang Diyos ng solusyon, si Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Kinuha ng Panginoong Jesus sa kanyang katawan na walang kasalanan, ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya yung katawan ni Kristo na banal, inilagay doon ang lahat ng kasalanan. Kaya namatay yung katawan ngayon na ialay para wala na tayong kasalanan. So nung wala na tayong kasalanan, pwede na ngayon tayong tumawag sa Diyos. Pwede na tayong tanggapin niya bilang bagong anak. Kasi kapag ikaw tinanggap na ng Ama, pinawalan sala ka, binanal ka, nung banalin ka, ginawa ka niyang anak niya. Bakit ka naging anak ng Diyos? May Espiritu Santo na nasa iyo. So lahat na ng gagawin mo, ayon na yun sa kalooban ng Diyos. Binigyan tayo ng isang bagong pagkatao, isang bagong buhay. Binigyan tayo ng bunga ng Espiritu Santo. At isa doon ang self-control. Kasi tingnan nyo, sarili ninyo, ako kasama ako doon. Kapag ako nagalit na, kung ano-ano na lalabas sa bibig ko. Kaya ang pinipigilan ko, yung galit, yung emosyon. We have now the power to control emotion. Kasi sabi ng Bible, hangal, yung naglalabas ng kanyang galit. At ang pantas naman, pinipigilan niya yun, sinusupil niya yung kanyang katawan. Yung galit, basahin natin yun ha. Proverbs 29:11. Proverbs 29:11. Inhihinga ng mangmang ang buo niyang galit. Ngunit ang pantas, nagpipigil at tumitiwasan. So yun daw mga hangal, yung mga anak ng Diablo, mga hangal, mga tanga. Yun daw buong galit niya, inilalabas. Di ba mali yan? Matatandaan niyo, kahit yung mga magulang niyo, kapatid niyo, pag galit na galit ka, sabihin sa'yo, sige, ilabas mo na lahat ng galit mo. Ibuga mo na lahat ng galit mo. Ang gagawin naman tayo, ibubuga lahat ng... Hindi niya lang kontra sa Diyos yun. Isa kang hangal. Isa kang tanga. Isa kang mangmang. Kapag ang buong galit mo, ilalabas mo, mangmang ka. So tayo mga anak na Diyos, hindi na tayo mangmang. Kasi binigyan tayo ng Espiritu Santo, napipigil na. Sa damdamin, makokontrol mo na yung sarili mo. Kaya sabi, ang pantas, tumitiwasay. Pinipigilan yung galit. So alam na natin, pag ikaw magagalit, humingi ka na ng tulong sa Diyos. Gumalangin ka na, Ama.
Hayaan mo ang bago kong pagtao na mabuhay. Makontrol ko itong dila ko to. Hindi ko ilabas ang galit, kundi tumiwasay ako, Panginoon. So titiwasay ka ngayon kasi ang Holy Spirit, igagayad ka eh. Bibigyan ka ng kalakasan matupad yung salita ng Diyos ngayon. Kasi ang bunga ng Espiritu Santo, basahin natin. Ang anak ng demonyo, walang bunga ng Espiritu Santo. Bakit? Wala siyang Espiritu Santo eh. Magkakaroon ka lang ng bunga ng Espiritu Santo kung nasa iyo Espiritu Santo. Parang ganito. Kung meron kang puno ng saging, magkakaroon ka ng saging. Kasi may puno ka ng saging, pwede magbunga yun. O ganun din ang buhay natin bilang Kristiyano. Ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo para magbunga ng bunga ng Espiritu Santo. Kasi ang bunga natin, makasalanan tayo, puro kasamaan. Masamang pag-iisip, masamang dila. Lahat tayo masama. Lahat tayo fall short of the glory of God. Walang nakaabot sa sukatan ng Diyos. Kaya the wages of sin is death. Kaya lahat tayo dapat pupunta sa impyerno. Pero minabuti ng Ama na pagbabain ng Panginoong Yesus, yung salita ng Diyos naging tao. Parang yung pagiging tao niya, pwedeng iala yung katawan niya, kunin ng lahat ng kasalanan. Kasi walang tao pwedeng magawa yun. Hindi pwedeng magawa ng kahit sino tao na iala yung katawan. Kasi ang katawan natin makasalanan. So hindi pwedeng ialay sa Diyos ang makasalanang katawan. Ang iaalay sa Diyos, yung banal na katawan. At ang banal na katawan, ang katawan ni Kristo. At ngayon tayo ngayon ang mga banal na katawan ni Kristo. So yung banal na katawan ni Kristo, pwede na ipako sa krus. Nung ipako sa krus yun, lahat ng kasalanan ng sanlibutan, dinala doon sa katawan ni Kristo. At ipinako yung dati nating pagkatao. So wala na tayong dating pagkatao if you have faith. Ginagawa yan sa pananampalataya. Nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. Mananampalataya ka na ng kanyang Panginoong Hesus sa iyo, nilinis ang kasalanan mo at ipinako sa krus ang dating pagkatao. Nung ipako sa krus ang dating mong pagkatao, pag nakipag-isang kay Kristo, bago kang nilalang. So you are now a new creature. You are now born again. Kasi sa bagong nilalang ka na, anak ka na ng Diyos. May Espiritu Santo na sa iyo. You can now control yourself. You have the power to control yourself. Basahin natin yung bunga ng Espiritu Santo. Galatians 5:22. Dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Laban sa mga yung bagay ay walang kautusan. Bunga, magbibigay ako sa inyo ng isang example. Bunga, mangga. So yung mangga, mayroong manggang bubot, di ba? May manggang maasim. May mangga naman kapag hinog na, matamis na. So tayo ngayon, halimbawa, mga anak tayo ng Diyos, bubot pa tayo nung araw. Kasi nung isilang tayo muli, dadaan ka sa pagkasanggol, sanggol kay Kristo. So basic pa lang ang alam mo, yung mga fundamentals. As time goes by, puro gatas lang ang iniinom mo, hindi ka makakain ng karne. Kasi hindi matutunawan yung bata kapag kumain ng karne. Unti-unti, di ba, cerelac muna, o kaya mga prutas. Pag dumating na yung panahon, pwede na kumain ng kanin at ulam, kumakain na. Hanggang sa makakain na siya ng karne. So palaki siya ng palaki, ganoon din tayo. Nung araw, bubot tayo. Pero nung tayo ibigay sa atin ng Espiritu Santo, iginagay tayo. Pinalalaki tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Nagkakaroon ng growth and development. Lumalaki ang pananampalataya. Kaya ang pananampalataya is from faith to faith, from glory to glory. Ang pananampalataya, araw-araw yun. At lumalaki ang pananampalataya. Kaya sabi ni Kristo, kung ang pananampalataya magiging laki na ng buto ng mustasa, sabihin mo sa puno yun, matapos. Ayun, napakaliit ng buto na yun. Yung ibig sabihin, yung paglalaki, mag-uunlad, magkakaroon ng growth. So, hindi ka magiging tamad. Magiging masipag ka sa pananampalataya. So, yung mangga, balik tayo sa manggang bunga. Isang mangga lang yun, ha? Yung bunga ng Espiritu Santo, isang buo lang din yun. Ibig sabihin, para tayo, nasa atin dapat lahat yun, dahil isa ka eh. So, nasa iyo dapat ang pag-ibig, katuwaan, kagalangan, kapayapaan, pagpapahinuhod, long-suffering, pagtatapat, self-control. So, lahat ng bunga na yun, nasa iyo yun. So, kikilos lang yun if you believe na bago ka nila lang. Hayaan mo kumilos ang Espiritu Santo. Pag kumilos ang Espiritu Santo, lalabas na lahat ng bunga na yun. So, isang matamis na mangga ka na. Pwede ka nang kainin. Masarap ka ng kainin.
Hindi ka nakakabuwisit na tao. Okay ka ng tao kasi na-born again ka na eh. Bago ka nang nilalang. Hindi ka tulad ng araw, nakakabuwisit ka, nakakainis ka. At ang bibig mo, laging mura lumalabas. Konting damdamin lang, galit ka na. Hindi ka marunong makontrol. At alam niyo ba na walang taong nakakontrol ng dila? Sino ko kontra sa akin doon? Meron ba ko kontra? Walang tao na nakasupil ng dila. Kahit sinong tao, wala. Si Jesus Christ lang na hindi tao. Si Jesus Christ hindi tao. Naging tao. Tayo hindi tayo naging tao. Tao talaga tayo. Isinilang tayo super na, natural na pagsilang. Egg cell tsaka sperm cell. Si Jesus Christ hindi dumaan sa sperm cell at egg cell yun. Ang Holy Spirit ay nanahan kay Maria at ang Holy Spirit ang nag-create ng katawan yun sa ubagan ni Maria. Walang egg cell, walang sperm cell na ginamit. Ang Holy Spirit ang gumawa ng katawan ni Kristo sa loob. Kapag yung katawan na yun ay kailangan ialay na banal. Kasi lahat ng katawan natin, dumihan na ito basura. Lahat ng basura to, itong katawan to, basura. So hindi pwedeng pumasok sa langit ang basura. So ano gagawin? Papalitan. Paano papalitan? Sa rapture. Papalitan yung ating dating katawan ng glorified body. Ano yung glorified body? Yung katawan ni Kristo. Nung mamatay ang Panginoong Jesus, glorified siya ng Ama. Glorified body si Kristo, nagniningning. Ngayon, pag nakita natin si Kristo, kung paano mo siya nakita, ganun, magiging ganun ka. Kung ano yung glorification ng katawan ni Kristo, hindi ng glorification mo. Kung tunay kang Kristiyano, mabubuhay ka sa bagong pagkatao. Hindi ka nakakatulad kasi bago ka nang nilalang eh. There is no more condemnation to those who are in Jesus Christ, who walk not after the flesh but after the Spirit. Kaya kailangan i-born again ng tao, born of the Spirit. Pag hindi ka na born of the Spirit, hindi ka papasok sa langit. Kahit ikaw pa ang pinakamabait na tao, ikaw ang pinakamatalinong tao, sobrang bait mo talaga, napakabait mo sa lahat. Pero pupunta ka sa impyerno. Bakit? Wala kang Espiritu ng Diyos. You are not born of the Spirit. Hindi ka kabilang sa anak ng Ama ng mga Espiritu. Kasi si Jesus Christ, sinilang ng Ama. Jesus Christ was born of the Father. Siya'y nasa sinapupul at sabi ng Ama, ipinanganak kita ngayon. So tayo mga tao, we are born of the flesh, kailangan born of the Spirit. Ipapanganak din tayo ng Diyos. At kung kailan ka tumanggap sa Espiritu Santo, doon pa isinilang manmuli. At ipinanganak ko kayo. Kaya meron tayong kuya, si Jesus Christ. Kung ikaw ay nasa Espiritu, pag hindi mo pwedeng maging kuya si Jesus Christ. Ang kuya mo, demonyo. Kasi luma pa pagkatao mo. Dati pa pagkatao mo, makasanlibutan. Hindi ka pa bago, wala ka pa kay Kristo. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isang bagong, at lahat ng dating bagay ay wala na. Ito, bago na. Basahin natin yun, 2 Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man, sino ba yung sino man? Kahit sino. Rapist ka, murderer ka, ubod mo ng sama. Napakasama-sama mo talaga. Wala na sasama pa sa hindi napakasama mong tao. Sino man eh. Mabait ka man, ikaw ang pinakamabait na tao, ikaw ang pinakamasamang tao. Sino man eh. Ay na kay Kristo. So merong mabait na wala kay Kristo. Sino man siya. O, ikaw na yung pinakamabait, wala ka kay Kristo. Hindi ka pwede maging katulad. Wala ka nga kay Kristo eh. Hindi ka magiging katulad ni Kristo. Hindi ka bago nila ng luma. So lahat ng luma pupunta sa impyerno. At pupunta lang sa langit yung bagong nila lang. Kasi pupunta ka sa New Jerusalem. At sa New Jerusalem, yun ang bahay ng Diyos. Nasa third heaven. Ngayon bababa yun pagdating ng after the millennium. Mag-ahari ng 1,000 taon si Kristo sa lupa. Bababa na yung New Jerusalem. Pagbaba nun, ang makakatira na doon, lahat ng anak ng Diyos. And outside are the dogs, the murderers. Kaya ang mangyayari, pag bumaba ang New Jerusalem, doon tayo titira. Sa labas doon, impyerno na, dagat-dagatang apoy na. At wala makakapasok doon, kundi mga anak ng Diyos na. So, kailangan magampanan natin, tutuloy natin. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang.
So, born again ka na talaga. Born of the Spirit ka na. Marami kayong makikita sa labas, born again. Bakit ganun pa rin ang buhay? Hindi born again yun. Burn again. Susunugin sila uli sa impyerno. Ang tunay na born again, born of the Spirit. So, mampalataya ka, nagsisi ka, tinanggap mo ang Diyos bilang Diyos mo tagapagligtas, ibinigay sa iyo Espiritu Santo. Pwede ka na sumamba sa Espiritu sa totohanan. Pwede tayo, sumasamba tayo sa Espiritu. Bakit? Gift of tongues. Sumasamba tayo kanina. Gift of tongues. Hindi tayo yun. Espiritu Santo yung sumasamba sa atin. Instrumento lang tayo. Hinahanap-hanap ng Ama, sasamba sa Kanya sa Espiritu sa totohanan. So, totoong sasamba ka sa Espiritu. Ang ibig sabihin, may Holy Spirit sumasamba sa iyo. John 4:23-24. Hindi ko nababasahin yun. Tuloy na lang natin to. Ang sino man na kay Kristo, siya'y bago at ang dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. It is by faith. Kung hindi ka mananampalataya na bago ka nilalang, hindi ka bago. Wala kang bunga sa ikababanal. Romans 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. Bakit ka na lumaya sa kasalanan? Born again ka na eh. You are born of the Spirit. Nalinis ka na ng dugo ni Kristo. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na mabubuhay sa dating pagkatao. Wala na kapangyarihan si Satanas sa atin. Kung tunay kang Kristiyano, ha? Kung tunay kang tumanggap ng Espiritu Santo. There is no more condemnation. Hindi ka nakakatulan. Hindi ka na pupunta sa infierno. You have passed from death to life. Lumampas ka na sa kamatayan at may buhay na walang hanggan ka. Kung magpapatuloy ka sa pananampalataya. Pero kung hindi ka magpapatuloy, pupunta ka na sa infierno. Dadapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan na naging mga alipin ng Diyos. So kailangan alipin tayo ng demonyo dati, di ba? Makasanlibutan tayo, makasalanan. Ang dila mo, walang kontrol talaga. Ang buhay mo, makasalanan. Sugal, babae, alak, durog. Ganon, araw-araw yun. Yun ang buhay ko nung araw, araw-araw yun. Sugal, alak, babae, durog. Sa umaga, hanap ng sugalan hanggang gabi, hanggang madaling araw. Tapos, inuman na yun, durugan na yun. Araw-araw na durugan yun, walang tigil na durugan. Walang tigil na lasingan, walang tigil na pagsusugal. Yun ang buhay ko nung araw. Pero nung tawagin na ako ng Diyos, ginawa akong bago nilalang. Iniwan ko na yung lahat ng dati. Bago ka nang nilalang eh. Kaya kung gusto nyo maging bago nilalang, manampalataya ka. I-apply mo yung faith na hindi ka na buhay, patay ka na. At ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon, pananampalataya. At ang pananampalataya sa salita ng Diyos. So mabubuhay na sa iyo si Kristo. So pag nabuhay sa iyo si Kristo, ang salita ng Diyos mag-aari sa iyo. Magagampanan mo yan. So bago ka nang nilalang. Born of the Spirit ka na. So pag na-born of the Spirit ka na, bago ka nang nilalang, anak ka na ngayon ng Diyos. Kakalingahin ka ng Diyos. Yung anak ng Diyos, kinakalingan ng Diyos. Yung anak ng demonyo, kinakalingan ng demonyo. Eh, nung araw, lahat tayo anak ng demonyo. Wala namang anak ng Diyos sa atin nung araw eh. Lahat tayo anak ng demonyo. Hawak tayo ni Satanas, kaya nga siya ang hari ng sanlibutan. He is the king of this world. Si Satanas ang Diyos na sanlibutan at binulag niya ang mata ng mga hindi sumasampalataya. Kaya bulag lahat. So, nung magalingin ng Diyos na maging Kristiyano tayo, binuksan tayo. Binigyan tayo ng Espiritu na nakakita natin ang liwanag ng Diyos. Binigyan tayo ng Espiritu Santo, gagawa. Binigyan tayo ng isang bagong pagkatao. Meron ka na ngayong bunga sa ikababanal, sabi. Dadapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, kayo ay mayroon sa inyong bunga sa ikababanal. At ang wakas ay ang buhay na wala. So may bunga ka na sa ikababanal. Bakit? Nasa iyo na yung Holy Spirit eh. Meron kang bunga ng Espiritu Santo, so pwede ka na mabanal. Bakit ka pwede mabanal? Eh, banal ka na eh. Hindi pwedeng mabanal ang hindi banal. Pwede ka bang mabanal eh, hindi ka nga banal? So you must be born again para maging banal. Eh, lahat ng tao, hindi naniniwalang kailangan sila maborn again. Hindi. Pag ako mabait, wala naman akong ginagawa masama eh. Hindi ko naman tinatapakan ng kahit sino.
Wala naman akong ginagawa kasalanan. Yun ang akala mo. Good works ang tawag doon. Hahatulan ka sa impyerno. May mga libro sa langit eh. Libro ng Book of Life. Libro ng good works and bad works. So nandun yung pangalan mo sa libro ng good works and bad works. Kaya kahit ikaw yung number 1 doon, ang pinakamabait sa lahat, pinakamatalino. Eh nandun ka pa rin sa libro ng tamang mali eh. Ayun ang ipinagbawal ng Diyos kay Eva at kay Adan. Sabi ng Diyos, ilalagay ko kayo sa Garden of Eden. At lahat ng bunga ng halaman, yun ang inyong magiging pagkain. Pero hindi nyo kakainin ang puno na nagbubunga ng tama at mali. So hindi kayo kakain nun. Ano ginawa ni Satanas? Hindi niya kaya si Adan matukso. Sino tinukso niya? Si Eva. Natukso niya si Eva, mahina ang babae. Mahina si sidlan ng babae. Lalaki, hindi niya kaya si Adan. Sa dami ng attempt niya, hindi niya nakaya. So para magtagumpay si Satanas, kailangan makalapit siya kay Eva. Paano siya makakalapit kay Eva? Hindi man siya pwedeng magpakita si Satanas siya. Hindi maniniwala si Eva. Ano ginawa niya? Hindi niya sa ahas. Para hindi halata, di nagpunta doon sa puno. Ahas siya. Para makausap niya si Eva. O di nakausap, ano sabi ng demonyo kay Eva? Totoo ba na pag kumain ka ng bunga na yan, mamamatay ka? Totoo ba? Paano mo natiyak? Paano mo nalaman? Ba't hindi mo subukang kainin yan? Alam mo, pag kinain mo, magiging katulad din ng Diyos. Bakit? Malalaman mo na tama at mali para ka ng Diyos. Kainin mo, ay nakita ni Eva, magandang kulay, masarap kainin, di kinain. Ang ginawa niya, idinamay niya si Adan. Ang nandaya kay Adan, si Eva. Ang nandaya kay Eva, ang demonyo. Nagsisihan, di ba? Sabi ni Eva, kasi po yung ahas po, dinaya ako eh. Si Adan naman, kasi po, binigyan ako ni Eva, kanya-kanya na nagsisihan. Hindi yung mea culpa dapat, ikaw may kasalanan, huwag ka manisi ng iba. Kung pupunta ka na sa impyerno, mea culpa ka, I am the culprit. Bakit? Hindi ka naging Kristiyano. Hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya siya lumikha ng tao, makakasama niya lahat ng nilikha niya forever and ever sa bahay niya, sa New Jerusalem, sa langit, sa third heaven. Yun ang plano ng Diyos, ng Ama. Pero hindi mangyayari kasi nung ibigay niya yung free will sa tao, nakita niya kung sino lang ang sasampalataya sa kanya, kaunti lang ang nakita niya. Kaya yung nakita niya sasampalataya sa i-designate na niya. Predestined. Itinalaga na niya na maging katulad ng Panginoong Jesus. Kaya ikaw ipinanganak ng Ama, katulad ka ni Kristo ipinanganak ka. Si Kristo ipinanganak ng Ama yun eh. Galing sa sinapupunan ng Ama. So dapat galing din tayo sa sinapupunan ng Ama, sa Espiritu. Sa Diyos ng mga Espiritu. So manggagaling yung Espiritu sa langit, pupunta sa iyo. Pwede ka na umakyat sa langit. Kasi ang pwedeng umakyat sa langit yung bumaba. Bakit nakabalik si Kristo sa langit? Siya yung bumaba eh. Naging tao. Nung glorified na siya, umakyat ulit siya. Ngayon tayo makakapunta sa langit. Bakit? May bumabang Espiritu sa atin galing sa Ama. You are now born of the Spirit. Isinilang ka na ngayon sa isang salita na Diyos na hindi masisira. Basahin natin yun. 1 Peter 1:23. Yan ang ipinanganak kayong muli. Born again ha. Muli, ipinanganak ang muli. Kasi yung unang kapanganakan natin, laman yun, nakasanlibutan. Makasalanan, alipin ng demonyo. So kailangan makalaya tayo sa pagka-alipin ng demonyo. Kailangan maging alipin ng Diyos. Ginawa ni Kristo, hindi tayo gumawa. Ginawa ng Diyos na hindi tayo alipin ng demonyo. Pinalaya tayo, binigyan tayo ng bagong pagkatao. So you are now being born again. Saan ka na born again? Ipinangayong muli, hindi sa hindi nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So you are born of the Word of God. So nalinis na tayo ng Diyos sa salita, ng salitang may tubig na may salita. So we are now born of the Spirit. Pwede ka na ngayon tumawag sa Ama ng Aba, Ama. Kasi may Espiritu ka na ng kapanganakan. We are now adopted son. Inampun na tayo ng Diyos. Anak na tayo ng Diyos ngayon. Sa pagiging anak ng Diyos, kailangan sumunod ka sa pananampalataya. Patunayan mo, anak ka ng Diyos. Huwag mong patunayan sa katabi mo, sa sarili mo. Patunayan mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos. Kahit ano pa sabihin nila sa iyo.
Talagang lalo na kapag pinili mo ang banalan, ipipersecute ka ng buong mundo. Ano sabi ni Cristo? Uusigin kayo sapagkat ako'y unang inusig. Uusigin kayo. Kaya dito sa lupa, puro kayo kapigatian. Bakit? Nasa bailiwick ni Satanas to eh. Itong lupa, teritoryo ni Satanas. Eh, nasa teritoryo tayo ni Satanas. Ano, hindi ka kawawain ka. Pag kinawawa ka, makakawawa ka pa. Hindi. Bakit? Hindi ka naalipin ng kasalanan eh. Anak ka na ng Diyos, meron ng proteksyon. Laksa-laksang milyon-milyon mga anghel ang nagbabantay sa ministering angels. Sabi ng Hebrews 1:14. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Tinutukoy dito mga anghel. Hindi ba silang lahat ay espiritong tagapaglingkod? Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa mga kapanginabangan ng magmamana ng kaligtasan? Eh, sino ba magmamana ng kaligtasan? Mga anak ng Diyos. O ba't nilikha ang anghel? Para sa kapanginabangan natin. Yun ang purpose nila. Ano ginawa ni Lucifer? Imbis na sundin niya ang kalooban ng Ama na susuportahan niya yung nilikha ng Diyos, ano ginawa niya? Pinili niya maging Diyos yan. Sabi niya, aakit ako dun sa langit, makuupo ako sa trono, magiging kataas-taasan ako. Mag-ahari ako sa bituin ng Diyos. Ano nangyari? Nilikha lang siya eh. Hindi itatapon siya sa tribulasyon. Pagdating ng tribulation period, itatapon ni Michael si Lucifer sa lupa. Ngayon, pag itinapon sa lupa, ipoposes niya ang Antichrist. Ngayon, hindi alam ng Antichrist na Antichrist sila. Wala pa yung demonyo eh. Yung iba nagsasabi ang Antichrist daw, ito. Kung yung Antichrist, hindi niya alam pang Antichrist siya. Bakit? Eh, hindi pa siya napoposes ng demonyo. Paano niya malalaman? Kung ikaw ba, Antichrist, papayag na maging Antichrist? Hindi, di ba? At ba't naman magpapakita agad si Satanas na ikaw ang Antichrist? Hindi, magugulantang na lang siya. Siya pala yung Antichrist. Wala siyang kaalam-alam, siya pala yung Antichrist. Ginugurong na siya ni Satanas yan, inihahanda na siya. So pag possess ni Satanas sa kanya, mag-ahari siya dito sa mundo. Ngayon, haharap siya doon sa Israel. Ngayon, malapit na makultugan, magkakaroon ng gyera eh. Matatalo Israel. Ngayon, pag natalo ang Israel, magtatayo doon sa Dome of the Rock ng Temple of God. Yung Dome of the Rock na yun, papalitan ng Temple of God yun. Kasi mahuhumbisi, pati Muslim, sa darating na Antichrist. Kasi may hinihintay din silang Misaya. Akala nila yun. Naghihintay din ang Israel ng Misaya. Kasi yung unang Misaya, pinapako nila eh. Naghihintay sila. Hindi nila alam, tatanggapin nila yung Antichrist. Ganon din ang Muslim. So makakapag-worship ngayon ng Antichrist doon sa Temple of God. Ibabalik yung mga worship ng sacrifice ng mga hayop at tatayo siya doon at sasabihin niya, siya ang Diyos. Pag narinig ng mga Israelites na siya ang Diyos, that's blasphemy. Kaya nga yung pinapako nila si Cristo dahil sabi nila, si Jesus ang anak ng Diyos eh. Paano mangyayaring ama niya ang Diyos? Diyos ba siya? Tao lang siya eh. Tao ka lang eh. Kaya ipinapako ng mga Hudyo. Tapos magsasalita ito nga, siya ang Diyos, tatago ang Israel. Matatakuhan ng Israel na tinanggapan nila ng ngayon na ayan Antichrist. Yung ipinapako nila, yun ang tunay na Kristo, magsisisi sila ngayon. Hihingi silang tulong kay Kristo. Ngayon bababa na si Kristo, kasama tayo lahat. Taksalak sa mga anghel. Jude 1:7. Jude 1:14 pala, hindi 7 times 2. Jude 1:14. At ang mga, ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito bilang mula kay Adan na nagsasabi narito, dumarating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang mga banal. Kasi yung unang pagbaba ni Kristo, hindi makikita ng mga tao yun. Ang makakakita ng pagbaba ni Kristo, mga anak ng Diyos, rarapture rin yun.
So yung mga taong narito, magugulat, ang daming nawala. Iisipin nila, kinuha ng UFO. Kasi naniniwala sila sa UFO ngayon, sa mga alien eh. Pati mga sirena, Shoko, ang dami nila pinaniniwalaan ngayon. Ngayon, pag nirapture tayo ng Panginoon, ang makakakita lang sa Panginoon Diyos tayo. Pag nakita natin ang Panginoon, magiging katulad tayo ni Kristo. Ngayon, dadali tayo doon sa langit. Patitirahin muna tayo doon sa langit. Magkakaroon ng 7 taong tribulasyon. Isaiah 26:22. Isaiah 26:20-21. Ikaw ay parito, bayan ko. So, nirapture yung bayan ng Diyos, tayo. Dadalhin tayo doon sa langit kasi sabi ni Kristo, pag naipaghanda ko na kayo ng kalalagyan nyo, ako yung muling babalik, kukunin ko kayo. At ipaghahanda ko kayo ng inyong kalalagyan. Ngayon, meron tinatawag na kapunuan ng Gentil. Times of the Gentiles. Gentiles tayo eh. So, ang Ama, niloob niya na magkaroon ng bilang ng Gentil na pupunuin. Pag puno na ang bilang ng Gentil sa buong mundo, sinubukan na niya buong mundo eh, para may maborn na Gentil sa non-believer. Sama-sama ngayon yun. Dadalhin ngayon doon sa langit. Kaya sabi rito, parito, bayan, pumasok ka sa iyong silid. Papasok muna tayo sa kwarto natin doon. At isara mo ang iyong pintuan sa palibot mo. Magkublikan sandali. Sandali na, 7 years lang sa lupa. Ewan ko, kung ilan siguro sa langit yun. Wala namang iikot na mundo doon sa langit eh. Antay nila, hindi siya umiikot na mundo eh. Umiikot yung mundo nila, 7 taong iikot yun, magtitribulasyon. Eh tayo, nasa langit. Ano iikot doon? Wala. Nasa New Jerusalem tayo. Walang iikot doon. Nasa third heaven yun eh. Langit yun eh. Papasok tayo doon sa silid na inihanda ng Panginoong Jesus at isara mo ang iyong pintuan at palibot mo yung magkublikan sandali upang ang galit makalampas. The wrath of God. Yung wrath of God, 7 taong parurusahan ng Diyos sa mga makasalanan. Yung mga hindi mananampalataya. Yung lahat ng metata ng Antichrist. Parurusahan nyo ng 3 years and a half. Kaya 7 years of great tribulation. Yung 3.5 years sa Antichrist yun eh. Magpapakita siya ng kabutihan doon. Kaya tatanggapin siya pati Muslim. Katalinuhan, kabutihan, kabaitan. Madidisip niya ang mga tao. Yung next 3.5 years na, ibabandera niya sa sarili niya, ako ay Diyos. Ako doon na muli tatakbo ang Israel. Tatakbo sa Valley of Petra. Hingi na natulong kay Kristo. So after the 7 years of great tribulation, bababa si Kristo kasama tayo. Kasama laksa-laksa mga banal. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugot, hindi na tatakpan ng kanyang nananamatay. So ganoon na mangyayari. So, kunin natin yung mga sequence na magaganap. So ngayon, nandito tayo, nag-preach ko, nakikinig kayo, ligtas tayo ngayon. Kasi sumusunod tayo sa kalooban. Kung magra-rapture ngayon, kuha tayo sa langit. Titira tayo doon sa silid natin ito. Pagkaraan ng 7 years of great tribulation, bababa na tayo kasama si Kristo. Ang laksa-laks ang mga banal. Pagbaba natin doon, tatayo si Kristo doon sa Mount of Olives. So paano siya umakyat sa langit? Doon di siya bababa, sabi na ngayon. Nakita niyo na kung paano umakyat ang Panginoon sa langit, bababa din siya katulad niya. So bababa muli siya doon sa pinag-akyatan niya sa Mount of Olives. Pagbaba niya doon, maghahari si Kristo ng 1,000 taon. Ngayon, si Satanas naman, ilalagay sa bottomless pit. Huhulihin ng anghel, ilalagay sa bottom for 1,000 years. Para walang manulukso. Kasi maghahari si Kristo ng 1,000 taon sa lupa eh. Pwede sabihin ng mga tao, kaya ako nagkasana, tinukso ng demonyo eh. So, ilalagay sa bottomless pit, so walang manulukso. Sarili mo ng buhay yan. Kaya yung mga panahon ngayon, kapag may hindi sumunod kay Kristo, patay agad. Kasi kasama mo na ang Diyos mismo eh. Ang nag-aari sa millennium period, si Kristo eh. Pag hindi ka sumunod, patay ka na. Wala namang manunukso eh. Eh ngayon kasi may manunukso, kaya we are being saved by grace. Yung grace na ibibigay ng Diyos sa kanila sa millennium, 1,000 taon ba naman magsasama, kasama si Kristo, pa ba nila matututunan si Kristo? So makukontrol nila yung sarili na, magkakaroon na sila ng self-control. Kasi makikita nila kapag gagawa na nga ng dome si Kristo eh. Kasi yung ozone layer natin, sira na yun.
lusot-lusutan ng mga kung ano-anong gamma rays, lahat ng uri ng mga radiation, labas doon. Hindi naman nire-repair ngayon yun, nandiyan pa rin yan eh. So ang gagawin ng Panginoong Jesus, para hindi tayo maulanan, pagyunin. Sa panahon sumasamba tayo every once a year doon sa Jerusalem, gagawa siya ng doon, malaking payong. Yung buong extra kung saan nandun ang worship area, gagawa siya ng malaking payong doon. Para protection sa mga tao pagsamba. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas. Para manukso uli. Kasi gusto ng Diyos makita kung sino talaga ligtas. Kasi ngayon, by grace tayo eh. Alam ng Diyos kasi mahina tayo. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo. Sa kanila, ibibigay din ang Espiritu Santo sa millennium period. Pero hindi katulad natin na nahanas sa atin ng Espiritu nung maborn again tayo. Sila, maborn again din sila. Pag tinanggap nila si Cristo, sumunod kay born again na sila. Ligtas na sila. Pero matindi yun. Kasi wala kang manunukso. Hindi mo pwede sabihin, kaya ako nagkasala, tinukso ako. Hindi pwede sabihin ni Eva na, kaya ako nagkasala, tinukso ng ahas eh. Hindi rin pwede sabihin niya, kaya nga ako nagkasala, tinukso ni Eva. Hindi na. Kasama mo na ikaw. Patulad ng mga anghel. Ang mga anghel, di naman pinatawad yung bakit? Kasama nila ang Diyos eh. Kilala nila ang Diyos. Nung likhain sila, alam na nila kung sino ang Diyos, ano kalooban ng Diyos. Kaya hindi na sila pwedeng patawarin. Hindi sila tinutulungan. Sabi sa Hebrews 16:2. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel. Ba't niya tutulungan ang anghel? Intentional yung ginawa. Nasa langit na nga yung mga anghel eh. Alam na nila lahat ng bagay, pati ang lahat ng bagay sa lupa, alam nila. Kaya nga ang daming magic dito sa lupa, ang daming mystery, binigay ng mga demonyo yun. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel. Kundi ang tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. So, ang tinutulungan lang ng Diyos, mga tao, tayo mga Kristiyano. Hindi niya tinulungan yung mga anghel. Hindi niya pinatawad yun. Kasi willful sin eh. Talagang violation eh. Illegal foul. Sinadya ang kasalanan, wala nang hain para sa iyo. Kaya tayo, pag sinasadya natin kasalanan, wala nang hain para sa atin. Hindi sila pwedeng iligtas ng Diyos kasi intentional yung kasalanan. Kasi alam mo si Lucifer, kasi ang Diyos naglalagay ng kapangyarihan sa bawat anghel. Ang lakas ng power ni Lucifer. Parang yan eh, kanang kamay ni Kristo yan, si Lucifer. Si Archangel Michael, Archangel yan. Pero sinangkapan din ng Diyos yan, si Archangel Michael, na malakas na kapangyarihan. Kaya nga hindi kaya nila yan si Lucifer hindi nila kaya. Si Michael lang ang makakakaya sa kanya at ang Panginoong ito. Kung natatandaan nyo, nung nananalangin si Daniel, 21 days siyang nananalangin, hinadlangan ng Prince of the Devil, yung prayer niya sa Daniel. Nakasulat sa Daniel yan 2:10 yata. Ngayon, nung hadlangan yun, isinubo si Gabriel para alalayan si Michael, si Daniel sa panalangin, sinuportahan. Sa lakas ng Prince of yung Prince of the Devil, ang lakas ng power din eh. Hindi kaya ni Gabriel. Dumating si Michael. Pagdating ni Michael, ginubo niya yung demonyo. So, dumiretso yung prayer ni Daniel for 21 days. Kaya nga, takot sila niyang kay Lucifer. Kaya kita mo, dami niya nakuha. 1/3. Kasi alam niya, may power nga. Ang lakas ng power ni Lucifer eh. Pwede siya magpolitika eh. Sige, sumama kayo sa akin. Pag sumama kayo sa akin, magiging maganda kinabukasan niyo. Na-politicize ni Lucifer nyo. Ba't ka naman sasama kay Lucifer? Walang pangako. Halimbawa, gusto mo maging mayor, hahanap ka ng presidente mananalo. Didikit ka doon. Pag dikit mo doon, sisip-sip ka siyempre. Tapos sasabihin mo, maglilikod ako sa'yo, pero pag nanalo ka na, gagawin mo akong sekretary ng DILG, ha? O gawin mo, pwesa mo ako sa cabinet.
Ganun ang nangyayari sa politika. Ganun ang mga kapangyarihan. Kaya nila nagagrab ang power dahil sa mga ganyan. Tinanong yung mga demonyo, bakit sumama kay Lucifer? Ito yung opinion ko ha. Sumama ang mga demonyo kay Lucifer kasi napangakuan na magiging Diyos din sila. At nangyari naman, naging Diyos silang lahat, di ba? Ba't ang daming Diyos? Yung Greek mythology, napakaraming Diyos nun. The Titans. Yung Romans mythology, napakaraming Diyos. Sina Medusa, sina Esther. Sa India, napakaraming Diyos. Si Vishnu, si Shiva, si Hare Krishna. Yung sa Scandinavia, ang daming Diyos yan, mga Norse god, si Thor, si Mighty Thor. Bakit ang dami? Puro mga falling angels yan, napangakuan yan. Kaya kita mo na lahat ng bansa, puro may pyramid. Kahit sa ilalim ng dagat, may pyramid. Hindi napapansin na, yung isa style ni Satanas pyramid, ilalim ng dagat, labas, ibaba. Kita mo sa India, mga pyramid din yung gawa naman nila. Sa South America, sa Machu Picchu, sa lugar ng mga, puro pyramid lahat makikita mo doon. Worship of the sun and the moon. Kaya kita mo ang gagaling ng mga demonyo sa constellation. Kaya nagkaroon ng ano tawag dito, yung mahilig kayo dito eh. Yung sa mga, ano tawag doon? Hindi, yung mga birthday niyo, Pisces. Score horoscope. Sa demonyo yung horoscope. Kita mo, na-i-explain nila yung constellation ng bitubi. Ito yung the constellation ng ganito, ganyan. I-explain na. Alam ng demonyo yun, alam ng anghel yun. Napakatatalino ng anghel. 2 Samuel 14:20. Kasi ang lahat ng bagay dito sa mundo, alam ng demonyo. Kaya nung hawakan niya si Nostradamus, mayroong bolang kristal si Nostradamus. Kasi nagsolo na, namatay yung asawa niya eh. Loneliness. Wala na siyang ginawa kundi tumingin sa bolang kristal. Sinamantala yun ang mga fallen angel. Nakita mo halos lahat ng mga hula ni Nostradamus nangyayari ngayon. Ang hula niya ngayon mangyayari yung AI. Lalaganap ang AI. Pwede naman, may AI na nga eh. Hindi mo na nga malaman ng totoo doon sa Facebook o sa internet kung AI ba yun o hindi eh. Makikita mo, aso bata, nag-ayapos, nagpapalaw ba? Ang galing ng AI eh. Lalaganap daw yan, sabi niya. Pwede. We are in the days of computers na. Mag-aari na mga AI talaga. Basahin natin ito, sinasabi ko sa inyo na napakatatalino na anghel. 2 Samuel 14:20. Upang baguhin ang anyo ng bagay na gumawa sa inyong lingkod na si Joab, ang bagay na ito at ang aking Panginoon ay pantas ayon sa karunungan ng anghel ng Diyos. Na makaalam ng lahat ng bagay sa lupa. Ano alam ng anghel tungkol sa lupa? Lahat ng bagay. Kaya kapag sinabi ng fallen angels kay Nostradamus, ito, ganito, ganyan. Naisusulan niya ng may tawag dun eh. Kung paano i-study ni Nostradamus. Bakit tumatama? Kasi nga alam ng anghel eh, lahat ng bagay sa lupa. Ang i-predict ni Nostradamus, mga bagay sa lupa. Alam ng demonyo. Kaya humahanga ang mga tao kay Nostradamus. Pero sa demonyo, pati horoscope. Minsan, titingin kayo sa ano ba ang kapalaran mo eh? Ibig sabihin, nababatay ang buhay mo sa kapalaran. Paano umalas yung kapalaran mo ngayon? Ano magagawin mo? Magnunubena kayo sa pare, negosyo na pare. Magpapadasal ka ngayon ng 7 araw, 40 araw na padasal ng nubena. Puro katarangkaduhan lahat yan eh. Kasi natututunan na natin ang katotohanan, nakakawala tayo sa mga aral ng tao, aral ng demonyo, nabubuhay ngayon tayo sa Word of God na lang. Nabibigyan tayo ng napakatanding katalinuhan ng Diyos, Word of God. Ito yung katalinuhan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, si Kristo. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Pag nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang karunungan ng Diyos. Sino mananalo sa iyo? Ang isip mo, isip ng Diyos. So manatili ka dyan sa pananampalataya. Para ligtas ka, makakatiyak ang ligtas. Basahin natin ang katiyakan ng kaligtasan. 1 Corinthians 15:1. Tutu. Kasi kailangan matiyak namin ang kaligtasan. Kasi ang Diyos, pag nagsalita, totoo yun. Hindi siya nangako ng isang bagay na hindi niya gagawin. If my words abide in you and you ask anything, I'll give it to you.
O hindi support ka sa Word of God, manatili ka, humingi ka. Kahit ano hingi mo, ibibigay sa iyo. Pangako niya yun eh. Hindi pwede magsinungaling ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, you must be born again, you shall be saved. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus at nagpatuloy ka, you shall be saved. Totoo yun. Tapos na yun eh. Tapos na boxing. Predestinate na tayo. Ang gagawin mo na lang, manatili ka sa pananampalataya. Huwag kang bibitaw sa one way ka lang. Hindi ka lilingo sa kanan o kaliwa. Kasi ang one way is Jesus Christ, the way to Father. Hindi ka lilingo sa kaliwa o sa kanan. Hindi ka na mabubuhay sa masama o sa mabuti. Kasi kapag kanan, tama yun eh. Sa kaliwa, mali yun. Hindi ka mabubuhay sa tama at mali. Hindi ka mabubuhay sa mabuti at masama. Mabubuhay ka sa Word of God. Ang Word of God lang ang tama. Pag hindi Word of God, mali. Ang Diyos lang ang mabuti. Pag hindi galing sa Diyos, masama. So, ganun kadali ang turo ng Diyos eh. Ang dali-dali na ng turo ng Diyos eh. Kaya nga, wala niya ang 1 Corinthians 1. 1 Corinthians 1:19. Sapagkat nasusulat. Bakit kailangan isulat? Para written, documented. Kaya sabi ni Cristo, it is written, it must be done. Lahat ng bakit isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kailangan documented. Kasi sa langit, kailangan magpakita ng ebidensya din dun eh. May court dun eh. Si Jesus Christ ang judge. Tsaka tayo. Ito sabi niya, 1 Corinthians 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Asa na yung marurunong na yan? Sina Aristotle, sina Cicero, mga orator na magagaling ba? Si Hipparchus, si Pythagoras, at lahat na magagaling, si Galileo Galilei. Yung mga magagaling na sayo, asan na yung matatalinong yan? Asan na yung mga Freemason? Puro Freemason yan. At tatalino lahat. Lahat ng bayani ng Pilipinas. At tatalino lahat. Freemason lahat yan. Mga kampo ng Diablo lahat yan. Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. At napakarunong ang dami nilang secret eh. Sa handshake lang, may secret na sila kung ano na secret. Sa movement, may secret din sila. Marurunong sila ang tatalin. Halos lahat ng presidente ng Pilipinas, Freemason. Lahat ng mga bayani ng Pilipinas, Freemason. Lahat ng mga hari sa buong mundo, puro Freemason. Puro matatalino lahat yan. Kumain niya ng bunga ng tama't mali. Yung ayaw pakain ng Diyos, yan ang kinain nila. Yung bunga ng pagkaalam ng tama. Kaya sila parang Diyos eh. Tingin nila, kaya esoteric ang teachings nila eh, malalim. Mga book of the Kabbalah. Binabasa nila mga constellation of between. Iwawalat ko ang karunungan at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kaya mo bang kontrolin to? Kaya mo bang baguhin itong salita ng Diyos na to? Heaven and earth shall pass, but the word of God shall remain. Mawawala nga itong langit at lupa na ito, susunugin to. Papalitan nito ng bagong langit at bagong bakit? Madumi eh. Hindi pwedeng manahan ng Diyos sa madumi. Kaya yung New Jerusalem, hindi nadumihan yun eh. Hindi nagalaw yun kasi niyanig niya eh. Niyanig niya sa Hebrews 12:26 pero tignan natin kung tama nga. Kasi hindi lang earthquake ang ginagawa ng Diyos, heaven's quake. Ewan ko kung si Webster Dictionary na ilagay na yung heaven's quake. Minsan nga, titignan ko yung dictionary kung may heaven's quake na nakalagay. Earthquake meron, pero heaven's quake, ewan ko, sa Bible lang meron yun eh. Basahin natin ha. Hebrews 12:26. Na ang tinig na yun ay nagpayanig noon ng lupa. Dadapot ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Magkakaroon ng heaven's quake. Hindi earthquake. Kasi ang earthquake dito sa lupa, inuugan niya yung mundo. Kaya nagkaroon ng tectonic plates. Pauuga. Bakit siyang galing yung tectonic plates? Doon sa abyss, fountain of the deep. Noong panahon na gunawin ng Diyos, yung panahon ni Noah, naglabas ang Diyos ng tubig, binirate niya yung fountain of the deep. Kasi kung sa ulap lang manggagaling ang tubig, hindi magpa-flood ng buong mundo. So binuksan niya yung fountain of the deep. Nandun na napakaraming tubig sa loob ng mundo. Kaya bumaha all over the world.
Hindi kaya ng basta ulan lang o ng cloud. 40 days and 40 nights lang umulan. So galing yun dun. Kaya nagkaroon ng tectonic plates. Nung buksan yung fountain of the deep, nagkaroon ng tectonic plates. Kaya pag nag-earthquake, meron tectonic na, pupuntahan yung mga line. Line of the tectonic yun. At itong lugar natin, kasama ito doon sa tectonic. Pag nagkaroon ng malakas na earthquake, baksak ang Pilipinas. O naman, nasa Diyos dahil diya, ibaksak niya. So, walang problema mga kapatid. Siguraduhin mo, nasa Diyos ka. Kahit lumubog ang mundo natin, nasa Diyos ka, ano problema mo? If God is with you, will be against you. So, yan ang kailangan mong gawin ngayon. Nasa Diyos ka lagi. At itong salita, minsan pang tinakahulugan ang pag-alis niyong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang malagi ang mga bagay na hindi nayanig. So ano daw ang papalitan? Yung nayanig. Ano ba nayanig? Itong mundo. Yung hindi bagay na nayanig, hindi mapapalitan yun. Yung New Jerusalem, hindi naman nayanig yun. Ang nayanig lang, first heaven, second heaven, tsaka earth. Minsan pa, hindi lang yan yayanigin na loob, kundi pati langit. Kaya nung yanigin niya yung langit, magkakaroon doon na tinatawag na spark. Di ba, yung mga daylight, di ba may starter yan? Yung mga solid din ngayon LED na rin yan Pero wala pa rin kwenta yung gamit ng daylight. Kasi may starter yun Hindi katulad ng LED, wala nang mga starter, i-start na kaagad yun. Pero yung may mga starter, ganun ang gagawin ng Diyos Kasi sisilaban niya ang buong universe Paano niya sisilaban niya? Parang daylight. Meron siyang i-start, magsisilab lahat yan. Kaya isang salita lang ng Diyos, magsisilab lahat yan. Sisilaban niya, mawawala ang... So ang bagong langit, bagong lupa na mangyayari. Isaiah 65:17. Sapagkat naririto. Teka, bigyan natin ng liwanag. Sapagkat narito, ako'y lumilika ng mga bagong langit. Mga bagong langit. Ano yung mga? Madami. Ano lilikhain niya? Mga bagong langit. New heavens. So madaming langit itong lilikhain niya. Kasi ang langit lang kasi tatlo pa lang First heaven, second heaven, third heaven. Yung first and second heaven nayanig. Ngayon niyanig niya yung heaven. Pero yung third heaven hindi nayanig. Kaya hindi magagalaw yung bagay na hindi nayanig. Mananatili. Bababa yun sa bagong earth. Kaya sabi dito, narito, ako'y lumilika ng mga bagong langit at ng bagong lupa. O, isa lang ang earth. Ngayon, ang tanong ko dyan yung earth na gagawin ba, bilog ba? O flat na lang? Kasi issue rin yan Merong nagtatali-talinuhan. Ang earth daw, hindi bilog. Flat daw. Paano niya i-prove na flat? Napatunayan na nga yan ng Apollo 11. Nagkaroon ng picture, bilog At saka Isaiah 40:22, the circle of the earth. Hindi sila naniniwala sa Bible, pinipili nila flat daw ang mundo. Nandito na nga sa Bible, circle of the earth di bilog. Pero pag gumawa na ng bagong langit, mga bagong langit at bagong lupa, yun ang tanong ko. Bilog pa ba yun? Kailangan pa ba bang ng time doon? Iikot pa ba yun? O flat na lang? Kasi bababa ang New Jerusalem. Pagbaba ng New Jerusalem sa bagong langit, bagong lupa na. Sapagkat narito ako'y lumilika ng mga bagong langit at ng bagong lupa. At ang mga dating bagay hindi na maaalala pa o mapapasaisip man. So lahat na bago. So kung hindi ka pa bago, hindi ka makakasama sa langit. Kasi yung bagong alak, ilalagay sa bagong lalagyan. Bagong alak ka na ba? Born again ka na ba talaga? May Holy Spirit ka na ba? Nagsisi ka na ba talaga? Sumasampalataya ka ba? Bago ka nang nilalang. Nabubuhay ka na ba sa kabanalan? Nakikita na ba sa'yo si Kristo? Ikaw ba'y totoo? O peki pa rin hanggang ngayon? So kung totoo ka, nakakasama mo totoo. Yan ang tanong sa akin Sabi nung nandun, pwede mo bang magtanong? Ay, sige, ano ba yung tatanong mo? Kasi nalilito ako Bakit? Kasi lahat sila nagsasabi, pumunta ka dito, kami ang totoo, kami ang tama. Ay, ano, sagot mo sa kanila? Hindi ko nga malaman o ano ba tama tutahan ko. Simple lang yan Tatanungin lang kita ng isang tanong, sagutin mo, ikaw ba totoo?
Hindi mapupunta ka sa totoo. Totoo ka pala eh. Pag ikaw hindi totoo, hindi ka mapupunta sa totoo. Alamin mo kung totoo ka. Malalaman mo, ikaw yan eh. Tayo, alam natin kung totoo tayo. Alam naman hindi mo alam kung totoo ka. Buhay mo yan eh. Ikaw yan eh. Maya't maya, kinakausap mo sarili mo eh. Siguraduhin mo sa sarili mo, totoong Kristyano ka. Gawin mo itong 1 Corinthians 15:1-2. Pag nagawa mo ito, wala. Hallelujah. Sa langit ka na tiyak. Basahin natin. 1 Corinthians 15:1-2. Kasi dito, tinitiyak dito kaligtasan. Pakinggan nyo. Ngayon, ipinapatalastan ko sa inyo mga kapatid. So mga kapatid, mga Kristiyano lang to. Hindi kasama unbeliever. Hindi na ba natin kapatid yun eh. Anak pa sila ng demonyo. Yung mga anak na ng Diyos, ang kapatid natin. Di ba nangyari kay Jesus sila yan? May lumapit, sabi niya, Panginoon, nandun po sa labas ang inyong ina at ang inyong mga kapatid. Ano sabi ni Cristo? Ang aking ina at mga kapatid, yung nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod. So alam mo na kung sino kapatid ni Cristo. Yung nakikinig ng salita at sumusunod. Ikaw ba yung nakikinig, sumusunod? Hindi ka kapatid ni Cristo. Pag hindi ka kapatid ni Cristo, hindi ka makakasama kay Cristo. So gawin mo na dapat mong gawin. Maborn again ka na. Tanggapin mo na ulit. Baka ba may madisgrasya ka pa. Ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid na ang Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Ito ang Word of God. Ito ang Ebanghelyo, Word of God. Yung 4 Gospel at lahat ng Ephesians at Revelation. Kasama na lahat ng Old Testament kasi nagagamit din yan eh. Bagamat nabubuhay tayo sa New Testament, nagagamit natin ang Old Testament to confirm. Kasi yung ipinakita doon, nangyari dito sa New Testament. Ang haba kung ikukwento ko sa inyo isa-isa. Basta yun na lang ang summary nun. Ang Ebanghelyo na sa inyo yung aking ipinangangaral, na inyo naman tinanggap. Yung tinanggap mo ba ang Word of God, ang Ebanghelyo? Na inyo namang pinananatilihan. So nananatili ka dyan hanggang ngayon. Nananatili ka. Hindi ka umaalis sa pananampalataya. Sa pamamagitan naman nito, ano yung paraan? Ebanghelyo. Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ligtas kayo. Ano yung ligtas kayo? Past tense. Saved. You are saved. Ligtas kayo. Kung tinanggap mo si Kristo, yung Ebanghelyo, nananatili ka. Sa pamamagitan na may ligtas kayo, kung matiyagaan yung iingatan, ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang na kayo'y sumampalataya na walang kabuluhan. Alam nyo ang mga anghel, meron din silang faith. Nanginginig pa nga eh. Ang mga demonyo na nananampalataya, nanginginig pa eh. Tayo nga, hindi pa tayo nanginginig eh. Nananampalataya lang. Pero bakit? Bakit sila'y pupunta sa impyerno? Bakit? Nawala yung faith nila eh. Hindi sila nanatili sa katotohanan. Naloko pa sila ni Lucifer. Bilhin mo, nakawagdan si Lucifer. Ang galing na evangelist ni Lucifer. Bilhin mo, nasa langit na, nakuha pa niya. Nainganyo pa sumunod siya. Ay, di ang galing na preacher nitong si Lucifer. At si Lucifer din, talagang antindi. Yung kanyang pangarap na maging Diyos, tatupad niya. Kaya lang, Diyos ng kadili. Hindi Diyos ng kaliwanagan. Meron di siyang kaharian eh, kaharian niya. Wala siya sa kaharian na yun. Umalis siya eh. So ikaw, siguraduhin mo sa sarili mo na hindi ka tatalikod sa pananampalataya. 2 Timothy 2:12. Kung tayo'y magtitiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Si Lucifer ba nagtiis? Oo, matagal na nagtiis yun eh. Pero tumigil ng pagtitiis. Hindi natin alam kung ilang million years walang nakalagay sa Bible eh. Kasi nung likhayin si Lucifer, hindi naman sinabi dito na nung siya'y mag-rebelde eh, ganito na yung tao, wala eh. So banghuhula lang tayo dyan. It could be in how many millions of years. Gaano karaming tagal na panahon nananampalataya si Lucifer. Pero dumating yung araw, hindi na siya nakatiis. Lumabas na yung talagang sarili niya, si Satanas. At maghahali naman kayo kasama niya. Kung ikailan nyo siya, ikakailan naman niya kayo. O di ba itinapon si Lucifer dito sa lupa? Ikinailan niya ang Diyos eh. Kaya sabi, kung ikakailan nyo ako sa harapan ng mga tao, sabi niya, ikakailan ako kayo sa harapan ng Ama.
Ano yung ikinakahiya? Ayaw mo ipamuhay ang Word of God. Ayaw mo masabing Kristiyano ka. Pero wag mo sabihin Kristiyano ka. Among makita nila yung pamumuhay mo, pamumuhay ng Kristiyano. Hindi mo na kailangan sabihin pang Kristiyano ako. Makikita nila ang pamumuhay mo. Malalaman nila kung totoo kang Kristiyano. Dahil sa pamumuhay mo. Kaya sabi ni Kristo, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, hindi paniwalaan niyo yung ginagawa ko. Ang ginagawa natin, hindi makapagsisinungaling. Magbubunga ba ng masama ang mabuti? Magbubunga ba ng mabuti ang masama? Sa puno, nakikilala mo sila sa kanilang bunga. Paano mo nakikilala yung santol? May bunga santol. O paano mo nakilala ang duhat? May puno ng duhat. Ang puno mo ba ang Diyos? Jesus Christ is the vine. You are the branches. Si Kristo ang vine. Tayo ang branches. Basahin natin yung bago tayo magtapos. Siguraduhin mo lang nakakabit ka sa vine. Kasi apart from me, you cannot do anything. Yung hindi kasama ng vine, hindi mabubuhay ng maayos yun. We are the bride. Kailangan yung dumadaloy kay Kristo, dumadaloy sa iyo. Yung sustansyang dumadaloy kay Kristo, dumadaloy sa iyo. Yung Espiritu Santo na kay Kristo, Espiritu Santo na sa iyo. Ito sabi, ako ang tunay na puno ng ubat, di may peki pa lang. Siya yung tunay na puno ng... Merong puno ng ubas na peke. Siya yung tunay. Ang daming peki ngayon. Born again. Tingnan mo kung nabubuhay na may kabanalan. Tingnan mo kung may gift of tongues. Tingnan mo kung sumasamba sa impil. Nagsasalita ba sila sa iba't ibang wika? Nabubuhay ba sila sa kabanalan? May tipan ba sila ng ikaputan doon? Ako ang tunay na puno at ang aking ama ang magsasaka. So may namamahala doon sa bahay. Ang ama, siya ang magsasaka. Ang bawat sanga sa akin hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Kawita mo, kung naborn again ka, kuno, mawawala ka rin. Kung hindi ka totoo, mawawala ka. Ang mananatili lang yung totoo, kaya sabi ko, totoo ka ba? Oo, dito, mapupunta ka sa totoo. Pag hindi ka napunta sa totoo, hindi ka totoo. Kasi aalisin niya yun. Ang halamang hindi itinanim ng ama, bubunutin niya. Bakit niya aalagaan yung halamang, di naman niya itinanim? Ikaw, paano mo alagaan ang anak ng iba? Ang aalagaan mo, anak mo. Pag mo aalagaan yung anak ng iba, makakasuhan ka pa niya ng, kakasuhan ka pa niya ng civil case. Ang bawat sanga sa akin hindi nagbubunga, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya upang lalo magbunga. So nililinis daw niya, yung kanyang sanga. Ikaw ba, tayo ba'y nalilinis? Hindi na ba tayo makasanlibutan? Yung bang bibig natin, nakukontrol na natin ang dila kahit pa paano. Kahit hindi na, wala na control na tao, at least nakontrolado mo. May self-control ka. Pag gusto mo magmura, hindi ka nagbumura. Sasabihin mo na lang, capital BI. Diba? Pag ako nagsasabi, kasi meron tayong isang kapatid dito, ang lutong-lutong magmura. Pag sinasabi ko, grabe yun, nakakadiyan eh. Nagsasalitaan ng capital PI. Hindi mo na masabi yung salitang yun eh. Bakit? May Holy Spirit siya yun, hindi mo kaya sabihin yan. Lalo yung biglang galit, magmumura ka. Control lang. Masasanay ka na dyan kapag nakontrol mo sarili ko. Have that self-control. Pag mapapansin mo, magmumura ka na. Sabi ng Holy Spirit, magmumura ka. Control yourself. Sasabihin na, okay, Lord, I control myself. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan na salita sa inyo aking sila. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga, na hindi makakapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo nanatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang aking sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang daming Kristiyano nga hiwalay sa Diyos, may magagawa. Kahit napakalaking kongregasyon nila, milyon-milyon. Yung choir nila, may uniform pang, galing ng banda, galing kumanta. Wala ka kay Kristo. Hindi ikaw yung itinayo ni Diyos. Para saan lahat gagawin mo? Psalm 127:2. Lahat na sinasabi ko sa inyo, confirmado ng Word of God.
Psalm 127, 1-2. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. So kahit ano daw iglesia makita mo, hindi naman itinayo ng Diyos, useless yun. Tingnan nyo mabuti lahat ng religion. Sino nagtayo? Diyos ba? Hindi. Itong si Constantine the Great. Ano itinayo nito? Roman Catholic. Sino nagtayo nun? Si Constantine the Great. Pinamunuan ng mga papa. Tayo ba ng Diyos yun? Hindi. Iglesia ni Cristo. Tayo ba? Hindi. Si Manalo nagtayo nun. Yung mga Sabadista. Sino nagtayo? Hindi mga Sabadista. Yung Mormon. Sino nagtayo nun? Si Joseph Smith. Diyos ba? Ang Diyos nagtatayo. Ito sabi. Walang kabuluhan na sisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang lumigising ang bantay. So, useless kapag hindi itinayo ng Diyos, hindi itinatag ng Diyos. Ephesians 2:20. Kaya hindi na kayo mga tagalupa. Hindi na tayo tagalupa daw. Bagaman nasa lupa tayo, hindi tayo tagalupa, tagalangit na. Kasi naborn again ka na. Anak ka na ng Diyos, sa langit ka na. Nung araw, anak tayo ng demonyo, kaya tagalupa. Ngayon, hindi na tayo tagalupa. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo kababayan na kasama ng banal at sambahayan ng Diyos. Bakit tayo naging sambahayan ng Diyos? Kasi tayo yung bahay ng Diyos. May nakatira sa bahay ng Diyos, Espiritu Santo. Na mga itinatayo. Sino nagtatayo? Ang Diyos. Saan daw itinatayo? Sa ibabaw na pinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Mga kababayan na kasama ng banal at sambahayan ng Diyos. Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulong. Na sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti, lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. So yan, 1 Corinthians 11:27. Corinthians 12:27-28. Kayo nga ang katawan ni Kristo. So may tinutukoy na katawan ni Kristo. At bawat isa sama-sama sa sangkap niya. So ang katawan daw ni Kristo o ang itinayo ng Diyos na iglesia niya dito sa lupa, sama-sama sangkap, magkakasama. Ano yung magkakasama? At ang Diyos unay-unay naglagay sa iglesia, unay apostol. May apostol tayo, si Brother Manny. Namatay ng anak, pero may apostol tayo. Ikalawa yung mga propeta. Ang dami nating major prophets. Yung iba, nangamatay na rin. Dito sa iglesia natin, may mga prophets tayo dito. Si Martin, si Evelyn. Ikatlo yung mga guro. Maraming guro rin dito sa atin. Kaya lang ngayon, kung ano yung tinuturo. Saka mga himala. Mga pagtulo, mga pamamaat, iba't ibang wika. So yan ang itinayo ng Diyos. Meron gift of tongue. May apostol, may propeta, may evangelista, mayroong mga himala, may nagsasalita sa iba't ibang wika. So yan ang itinayo ng Diyos. Nalalaman natin na tayo nga ang bahay ng Diyos, manatili lang tayo, magkaroon ng self-control. Basahin ko sa inyo na walang nakakontrol ng dila, walang tao. Basahin natin. James 3:8. Dadapwan ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Anybody. Ano ba yung sino mang tao? Anybody. Tao ka ba? O di anybody ka. Si Kristo ba tao? Hindi. Naging tao. Kaya hindi siya nagsisinungaling eh. Walang kasalanan ng dila ni Kristo. Siya lang bakit? Naging tao yun. Diyos yun eh. Naging tao. Diyos lang ang pwedeng hindi magsinungaling. Pero ang tao nagsisinungaling. May dila ka, di ba? Dapat ang dila ay hindi napapaamo ng sino man tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamay. Alam nyo, hindi nagpapahinga yung dila. Alam nyo, sample, pag may nakita ng isang bagay, nag-criticize ka pa ulit. Pag nasaktan ka, nagalit ka, nagmumura ka. Kapag nagawa ka ng kasama, nagsasalita ka na rin ng masama. Walang kapahingaan ng dila, kaya may sabi dito tungkol dyan.
Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap. At nagpapalalo at malaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalan ng lubhang maliit na apoy. Kita mo, sindihan mo lang yung mga tuyot na dahon sa gubat. Isang palito lang. Pag nagsindi yun, makita mo, isang buong bundok na nagliliyan. Ganun ang dila. Isang palito lang, susunog ng gubat. Ang dila ay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan. Sa ating mga sangkap at dilat iba't dila, nakakahawa sa buong katawan. At pinaniningas ang gulong ng katalagahan at dilay pinagniningas ng impyerno. Kaya control our tongue. Control yourself. Matuto na tayo mabuhay sa bagong pagkatao. Control yourself. If you control yourself, you can control your mind. If you control your mind, you can control your tongue. Amen.